Wow, matinding upgrade to mga guys. Grabe na no, ang ating Armed Forces of the Philippines mga guys no. Matindi, nagkaroon ng matinding upgrade. Okay ito ito yung ating bibigyan ng matinding komentaryo to mga kababayan. Kaya sama-sama natin panonoorin to mga guys no. So tapusin nyo lang to hanggang sa matapos talagang matutuwa talaga tayo nito. Ito yung ito yung matinding balita ngayon Matinding upgrade Ito pala yung ipapalit ng Air Force. At isa pa, bagong barko parating na mula sa Amerika. Wow, grabe. Matindi nga talaga to mga guys no, matindi. So sama-sama natin bibigyan ng komentaryo to mga guys at sama-sama natin panoorin to hanggang sa matapos. Talagang matutuwa talaga tayo nito mga guys. Okay no, kung bago pa lang sa aking channel, please wag mo muna kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel siyempre no. And also please paka-subscribe din kay Sir Romiel TV. So sa kanyang video to no, ating bibigyan na matinding komentaryo to. Sama-sama natin panonoorin to mga guys. Okay no, so umpisa na natin. Sa bagong balita na ating nakalap sa modernization program, Philippine Air Force magkakaroon ng bago na namang attack helicopters. Turkish attack helicopter, sinasabing bibilhin na naman ng bansa. Bagong mga patrol vessels para sa Philippine Coast Guard, ibibigay ng Amerika. Ano-ano ang mga vessels na ito? Sa ating nakaraang video ay ating naibalita na usap-usapan na maaaring ibigay din ng Philippine Navy sa Philippine Coast Guard ang kanilang mga Augusta Westland AW109 utility helicopters matapos sinabing gusto ng Navy ng mas malaking mga helicopters para sa kanilang mga operasyon at ilalagay sa mga warships at may mga naglabasa na nga ng mga posibleng opsyon na bagong helicopter. Kabilang na nga sa mga opsyon na ito ay ang MUH-1 Marignon helicopter mula sa South Korea na kung saan ilang beses na rin na-offer sa bansa noon at ang Augusta Westland AW149 helicopters na mas malaking bersyon ng AW109 na dinunit sa ating Coast Guard. Lumabas ang mga usap-usapan na ito matapos ibigay ng Philippine Air Force ang dalawa nitong AW109 sa Philippine Coast Guard at nakatakda pang idodonate ng Air Force ang natitira nitong 6 pa na helicopters, kaya nasa 8 AW109 ang itatransfer sa naturang ahensya. Ang 8 AW109 na ito ay naka-assign sa 15th Strike Wing ng Philippine Air Force na kung saan responsable sa pagsasagawa ng air support operations o sabihin na natin na pag-airstrike sa kalaban. Kaya ang mga AW109 na ito na nawala sa ating Air Force ay armado at hindi basta-basta transport helicopter lamang. Armado ang mga ito ng 2 gun pods na mayroong 12.7mm 50 caliber machine gun pati na rin ng mga 70mm unguided rockets na nagamit na ng Philippine Air Force sa Marawi, kaya nabawasan ng firepower ang Air Force sa pag-transfer na ito. Kaya sa balita na ating nakalap mula sa Max Defense, sinasabing nakatakdang papalitan ang mga nawalang helicopters at pangunahing opsyon umano na ipapalit dito ay ang T-129 attack helicopters na gawa ng Turkish Aerospace Industries na kung saan mayroon ng 6 nito ang Pilipinas. Maraming beses na nagamit ang T-129 helicopter sa mga airstrike missions ng ating Air Force at kalimitang ginagamit nila ito sa gabi dahil mayroong night vision capability ang naturang aircraft at mayroong mga thermal targeting systems, kaya kahit magtago pa ang kalaban ay kitang-kita pa rin ito ng helicopter. Napakatindi din ang firepower nito na kung saan armado ito ng 20mm rotary cannon na may rate of fire ng nasa 750 rounds kada minuto, kaya tad-tad sarado talaga ang tatamaan nito. At mayroon din itong mga guided rockets pati na rin mga missiles
na kayang masakin kahit na mga tangke at fortified structure. Wow, matindi! Nabili ng Pilipinas ang mga T-129 noong taong 2020 na kung saan nagkakahalaga ng nasa 13.7 billion pesos para sa 6 na units at kasama na rin ang kakaunting spare parts at bala ng mga helicopters. Inaasahang mas magiging mahal na rin ito dahil sa mas tumaas na palitan ng piso at dollars at tumaasa tayong may kukonsidera din ng Philippine Air Force ang nakatakdang i-release ng Turkey ngayong taon na attack helicopter na kung tawagin ay T-929 attack helicopter na mas heavily armed at di hamak na mas capable kumpara sa T-129 attack helicopters. At kung medyo kulang sa budget ang Department of National Defense, maganda ding opsyon ang mga armed Black Hawk helicopters o tinatawag din na Battle Hawks na kung saan inoffer din sa ating bansa noong 2020, subalit natalo ng T-129 ng bansang Turkey dahil gusto talaga noon ng Pilipinas na magkaroon ng totoong attack helicopters. Parang Black Hawk lang din naman ang mga Battle Hawks, ngunit ang malaking pinagkaiba dito ay armado ito ng mga laser-guided rockets at anti-tank missiles, pati na rin mga 50 caliber o 20mm cannons, at mas advanced din ang mga sensors nito. Sanay na rin naman ang Matindi. Philippine Air Force sa pag-operate ng mga Black Hawk helicopters dahil meron silang 47 units ng mga naturang helicopters at hindi na magiging mahirap ang training at maintenance kapag ang mga Battle Hawks ang kanilang ipapalit na aircraft. Ngunit kapag medyo tagilid talaga sa budget ang Department of National Defense, pwedeng mag-request ang Pilipinas mula sa Japan ng mga segunda manong Apache helicopters tulad na lang ng pag-transfer ng mga Abukuma class para sa Philippine Navy, ngunit hindi natin alam kung malaki ang tsansa na mangyayari ito. Ang alam lang natin sa ngayon ay unti-unti nang niretiro ng Japan ang kanilang mga attack helicopters katulad na lang ng Apache dahil sa wala naman silang paggagamitan ng mga ito at sinasabing papalitan na nila ito ng mga drones o unmanned aerial vehicles. Sa ngayon, mas boto tayo sa armed Black Hawks para sa Philippine Air Force bilang commonality na rin at mas makakatipid ang Department of National Defense, subalit kahit alin man ang bilhin ng ahensya ay magiging malaking tulong na rin laban sa lokal na rebelde. Samantalang sa isa pang balita, nakatakdang tatanggap ang ating Philippine Coast Guard ng nasa 2 Marine Protector class patrol boats na kung saan gagawin ang official turnover nito ngayong buwan at malaking tulong ito sa pagbabantay ng ating coastline. Hindi talaga kalakihan ang vessel na ito na kung saan mas maliit pa sa ating Parola class patrol vessels kaya hindi talaga ito masyadong magagamit laban sa China Coast Guard na nanghihimasok sa West Philippine Sea, ngunit makakatulong ito sa rescue operations at relief operations. Ayon sa Max Defense, inaasahang hindi lang dadalawan nito ang ibibigay sa ating bansa at dadagdagan pa ng Amerika at hindi lang din Marine Protector class ang ibibigay, kundi pati na rin ang Reliance class cutter na kung saan kasing laki ng ating BRP Gabriela Silang at ito talaga ang pwedeng pangbanggaan sa West Philippine Sea at tumaasa tayong makukuha ito ng pinasalalong madaling panahon. Okay, no, mga kababayan, mga guys, no. Nakita naman natin, sama-sama natin pinanood. No, pwede rin kayo mang-comments, mga guys, no. Talagang matindi na, grabe na, no. Patindi na ang ating Armed Forces of the Philippines. Maski ang ating Philippine Coast Guard, talagang matindi na ang mga gamit nila. Di katulad na ngayon lang tingnan nyo naman ngayon lang nangyayari yan sa administrasyong Marcos. sa 'di ba samantalang sa ibang sa ibang mga administrasyon wala tayong nababalitang mga ganyan na bumibili ng mga asset na ganyan, no.
Panay ano kasi, panay ang bulsa kasi ng mga ay teka, bakit napunta sa bulsahan sa mga buhayan yung usapan ano no, sana talaga no, marami tayong mga war equipment katulad ng barko, eroplano, jet fighter. Ganyan ang dapat talaga no. Kasi kaya lang kaya talaga mahirap talaga sa ating bansa no. Maraming mga crocodile. Uy, ayun na naman, crocodile na naman, grabe. Ay, nako. So, pwede rin kayo mag-comments dyan, mga guys, na. Ngayon, kung matatapos, ngayon, teka, tapos na to, Kung bago pa lang sa aking channel, bago tayo magtapos, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, no? Thank you.